another uplifting experience na naman po to para sa akin kasi po ang first episode ko po na may special guest, if I may just share po, si Miss Ninya Jose Kiambao, kung yung dati pong contender sa PBB, Marian devoted din po siya, active Catholic. So, meron po siyang Marian apparition. So, ayan po. Tapos kayo po. Thank you so much po. So, first male guest ko po kayo, sir. And, ayan po. Okay. Very humbling po talaga yung feeling ko ngayon. Talagang, parang, answered prayer po kayo. Na ay, ayan po. Mapagpala at masayang araw po, Mr. Romar Chuka, and to all of the K-Panaligs out there. #extra blessed po tayo today because the one and only Catholic comedian, Mr. Romar Chuka, is our extra special guest. I am out of words but full of happiness and excitement. Thank you very much po, brother or Sir Romar, for giving your sweet fiat or yes na makasama kayo today. Eto na po, alam ko super busy kayo, but then again, thank you for saying yes and joining us. Kaya naman, atin nang umpisahan ang Katolik Kwentuhan at Kulitan. Brother Romar, please share to us how your journey as the Catholic comedian started. Siguro parang ang simula ko talaga dito sa journey ko as a content creator and all is buhat siya ng faith na bilang bata. Kasi both parents Catholic, tapos parang even in our family may mga pare and all. Pero parang I think yung talagang naghasa sa akin para maging yun to be really relaxed in terms of faith and talking about faith and is yung pagiging Atenista, no? Ateneo de Manila, graduate, no? Nasa Ateneo. Tapos, nag-open yun nung dahil I was very much into theater, no? Teatro talaga ako. So, performed as, Gaston sa Beauty and the Beast, Shylock sa Merchant of Venice, yung mga ganyan. So, parang, naging comfortable ako to be with people, no? And talagang, it's parang second nature sa akin ng presenting and performing. So, I enjoyed it. And then I think, ewan ko napanood mo yung Ginintuan, no? Yung mga ng Jesuit Music Ministry. Yun, parang nung na-realize ko na kaya ko magpatawa sa mga tao kay Cardinal, yung kasama ko si Cardinal Tagle, ay sabi ko, this is different. So, wow. Yun, napanood ko po. Yun. I think din, parang kasi nung nasa theater ako, nung nasa Dula, ang pangalan kasi ng group ko nung high school especially was Dulaang Sibol, and then we were part of we were under the founder of it, si Mr. Onofre Pagsahan, si Mr. Pagsi. Tapos ang sinasabi niya kasi sa amin is you use theater not as an end in itself, no? Hindi kami parang to be performers, but to use it as a means to an end, which is to glorify the Lord. Imagine mo sa theater namin, yung kapag nasa stage ka, ang nakikita mo is hindi lang yung audience, kundi sa likod ng audience may cross, no? Na alam mo kung sino gumawa nun, si Father Manaling Francisco. Yung nag-compose ng Hindi Kita Malilimutan, yung Huwag Kang Mangamba, etc. Siya nung member din siya nung Dulaang Sibol. So parang the Jesuit life and all, no, yung nation spirituality. Parang yun yung nagpasabi sa akin na hey, I think this faith can actually be fun. And yung si Pope Francis din masayahin din tao So why not maging masaya tayo, mag-joke tayo palagi. Tama. Oo. So, Sagrado Katoliko, no, sir, yung family. Tapos loyalist ng Ateneo. So, loyalty awardee po kayo siguro, no, sir? Oo, pero nagtataka ako kasi wala kaming loyalty award sa Ateneo de Manila. Okay. Oo, wala. I mean, hinanap-hanap ko yun, pero hindi naman talaga parang I'm gonna really die for that. Right? Yes. Wala lang. Parang parents ko kasi from Leyte, and then parang ang sinasabi lang talaga nila sa amin is, Romar, ang papamanan lang talaga namin sa'yo is education. No? Walang lupa, walang bahay kasi doon nila ininvest ng lahat. So, ayun, yun yung kwento kung bakit
ganun yung, ewan ko, naging formation. In a very parang nakakatuwang way. No? Yun talaga. Mm-mm. Tama po, I agree na si Pope Francis, no, very masayahin. Parang si Saint Pope John Paul II din po, no. So, talagang sila, friendly din. So, I think that also answers the second question. Why Catholic comedian? So, yun nga po na-share nyo, no, na bakit hindi try magpatawa. Tapos, familiar din po kayo or nararanasan niyo po ba yung stigma na kapag po nagsaserve sa simbahan, no? Mayroon po tayong preconception or madalas po tayong malabelan or ma-judge na serious, boring, sabi niya nga po, magpapare or magmamadre yan, gano'n. Yung, wag dyan, nagdadasal yan lagi, gano'n, sir, di ba? So, I think yung napili po ninyong way of letting God be known to all is excellent. Talagang ang galing. Lalo na sa mga kabataan kasi ako nga, relate much po ako. Tapos, nabanggit niyo po yung cross sa likod, no? So, ganun din po tayo pag nagsaserve, no, sir? Yung, di ba, kapag meron po tayong nakukuhang papuri sa iba, pero yung po talagang purpose natin kaya nagsaserve, di ba, is to magnify God. Siya po talaga yung parang star. Tayo lang po ay instrumento. So, ayun po. Ito po yung, I'll be sharing din ito po. Kinuha ko lang po yung mga recent posts ninyo, no, na talagang catchy, both for youth and oldies alike. So, bentang-benta po, no? Lalo na po sa akin, relate much po ako dun sa mga jokes ninyo. So, sa mga bloopers din, no? Until now, kahit anong practice po natin talaga, no, sir? Hindi pwedeng hindi tayo minsan nagkakamali, no, sir? Yes. Kasi tao naman, di ba? Ayoko sabihin na tao lang. By the fact na tao tayo, magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Pero kung babalik tayo doon sa sabi nga ni Saint Ignatius of Loyola, no, na parang the principle and foundation is for us to praise, worship, and reverence God. Parang yan ang unang mo talaga, parang unang gagawin mo talaga. So no matter, no, what you choose, no, talagang at the end of it all, dapat nagkakaroon ng pagkakamali kung iniisip natin na yung means, no, yun na yung parang ginagawa nating end. So for example, kung ang isipin ko na itong Catholic comedy ko ay para sumikat, di ba? Or para, I'll be lost, no? Kaya nga, wag may nagtatanong sa akin, Sir Romar, ano inspiration mo? Tapos sinasabi ko, ito, secret natin to. Pero shout out ako palagi. Nag-shout out ako palagi, no? Parang shout out kay Holy Spirit, no? Kasi parang minsan nagtataka ako na, so yung parang tuyong-tuyo ako sa faith ko or parang tapos bigla na lang may papasok na joke out of nowhere. And I read this article from America Magazine, no, na sometimes, how does God speak to us? We think that hindi yung yung parang biglang may action or something. Hindi yung ganyan. Pero more of, how does God speak to us in our normal everyday lives? Na parang sinasabi natin, shucks, si God talaga yun. And what I learned, no, is that baka si God yan kapag it's just short and sweet at parang talagang masasabi mo na shucks, hindi yun ang galing sa akin, no? So parang may mga ganun akong moments na parang okay, minsan kasi mag-iisip ako ng joke tapos parang okay, feel ko papatok to or something, pero minsan na lang maglalakad lang ako somewhere and then biglang may punchline na na biglang ayan na. So, parang may bumulong na Holy Spirit, bumulong si Holy Spirit. Oo, kaya parang shout out to the Holy Spirit that gives, ganoon naman sa mga apostles, di ba? Parang hindi na sila naging disciples, kundi naging apostles. They were sent. Kasi disciples, di ba? To disciple is to be a student. Pero they were apostles when they were sent, di ba? Parang na nagkaroon sila ng inspiration na to not just talk, no, but to live it out, no. And I digress a little, pero may mga nagtatanong na ba, Romar, ikaw lang ba ang Catholic comedian? Tapos kaya nga nagtataka ako, ano ba nasa isip ko nung inisip ko yung pangalan? Kasi kung the Catholic comedian, I'm just claiming na ako lang ang Catholic comedian. But yes. No. You have
I think Miss Candy Pangilinan, who's also a Catholic. Yes. Candy Pangilinan ba? Or I think no? Yes, sila po ni Kim Tin. Yun. Kasi nung son, one and only. Nung nag-film ako for the guesting ko sa Testimony sa TV Maria, no? Yung taping after was kay kay Candy, kay Miss Candy. No? So doon ko nakilala na So parang doon ako napasabi na okay, I'm not the only Catholic comedian. I'm a Catholic comedian. But still, okay, sige, go. Nandun na sa branding ko eh. So, true. Okay, fine. Well, let's push through with it and let's see where it goes. No? Ako rin, sir, di na ako nag-research kasi merong So, kahit alam kung meron ding ibang nagiging Catholic comedian. Pero iba kasi yung sa'yo, sir, eh. Ibang wholesome and talagang siguro dahil theater actor ka rin, no? Talagang, parang bigay na bigay, as in, talagang patok na patok. Parang parang if alam mong hindi papatok yung joke, no? Idaan mo na lang sa facial expression, di ba? Parang, kunwari, yung isang bagay na sobrang corny, no? Na parang, kunwari, knock, who's there? Ako maba, tapos ako maba, who? Di ba? Parang kung ang delivery mo lang is knock, who's there? Ako maba. Di ba? Wala, pero parang, ako maba. Di ba? Parang may ibang dating if you're using the facial expressions and your body as well. Which I appreciate with TikTok kasi talagang nandun yung di ba? You can, it's like a theater. No, na-miss ko ang theater because of the pandemic. And I think similar to other people na mga friends ko who are also in the theater, no, na parang how did they become resilient during the pandemic? It was really because it was really through social media and then may constant audience sila sa kasi kaming mga theater artists or creatives, di ba? I don't know, maybe you are also creative, Jeng, no? That's why you're making this. But what really gives life is interaction with people and their reactions, no. Side kwento nung nag-aral ako recently kasi yun, I just had my MBA as well. MBA. No? And nung nag-aaral ako, ayoko talaga yung naka-off cam lang yung mga tao. Kasi parang ako, okay, kailangan siguro it was not that life-giving, no? Kapag hindi nakikita yung reactions ng mga tao. Pero nung marami na yung nag-on cam tapos parang nagsasalita na yung teacher, yung mga ganun, mas nakakabigay sa akin yun ng lakas, no? And kasi it's it's performing, no? Regardless if it's in church or if it's in theater or whatnot, no? It's really a give or take, no? Yes, as a performer, I am expected to be generous, no? But kahit papaano, sana parang kunwari mapaiyak ko yung mga tao because of very touching something. That already means so much to me, no? Yung parang biglang may magme-message lang sa akin na Sir Romar, dahil sa kunwari sinabi mo kanina no, nung mag-isa ka nung during your COVID time, 'di ba? Tapos parang nakakataba ng puso. I mean, ayoko mataba yung puso ko kasi ayoko mamatay ng cholesterol. Pero yun, parang where did that idiom come from? Pero yun yung nakakatuwa na ang daldal ko, no? Diba? Amen. Okay nga, sir. Talagang tingin ko yung mga viewers talagang aabangan nila to. So, and then, sir, tingin ko talagang napapatunayan mo yung motto ng Ateneo. Tama po ba? For the greater glory of God. Yun po ba? Oh, wow. Which is AMDG ad maiorem Dei. Yes. So, joke lang po. Hindi ko na sinabi yung Latin translation. English na lang. Kwento dyan sa AMDG. Kapag kapag if you're discerning to be a Jesuit, if one person is discerning to be a Jesuit, tapos kapag pumasok na siya daw sa Sacred Heart Novitiate, which is sa Novaliches, no? Ang tawag na kapag papasok na yung mga novices, no, and finally mag-let go na yung parents, no. Ang tawag diyan ay Another Mother's Darling God. Wow! AMDG, di ba? Another Mother's Darling naman. Okay, pero the other one naman, kapag kunwari nag-aaral ka, no, sabihin mo AMDG, no? Tapos papatanong yung classmate mo, ano ibig sabihin ng AMDG? Tapos sabihin mo,
hindi yun yung ad maiorem Dei Gloria. Tapos parang sila, what? Tapos, di ba, ang isagot mo dun is, ang matulog, di ka-graduate. AMDG ang palang matulog. Translations. Grabe. Oo. Yun, kaya kaming yung mga atenista, no, kapag may quiz or exam, naglalagay kami ng AMDG sa taas ng mga quiz papers namin. No, yun. Ang matulog di ka graduate. Pero kailan po matatapos ang yung Sir MBA? Tapos na po ba? Ay, tapos na. Wow, congrats! Nung September, no. So parang nagkaroon kami ng quote-unquote graduation last December, no. Pero hopefully, no, magkaroon kami ng face-to-face graduation, and I'll really go back to Manila for that, and then I'll go back here again. Wow. After na. Sige. So, sana, cross fingers. Oo naman, sir. Praying with you and for you. Thank you. Kasama mo po kami sa inyong journey, patuloy na sumusuporta sa inyo. So, I'll share this another picture na, sir. Tingnan po natin. Alright. Mamaya kung anong picture yan. Alright. So, ayan po. Nagdoble ingat naman po ako sa mga pictures and dun sa mga questions. So, eto, sir. So, naalala ko lang yung isang scene sa The Passion of the Christ ni Mel Gibson. Di ba, sir, meron doon, parang nagkukulitan si Mama Mary and si Jesus, di ba? Yung Basa ng tubig. Oo, tama ba? Yung pagkakantindi ko nun. Kasi bata pa ako nung nanood ako eh. So, natuwa ako na nagkukulitan din pala sila, no sir. Banding, carpentry, no. So ayun, totoo nga na may Catholic humor or merong humor, holy humor si Jesus. So ayun, sir. So may another, sorry po, madaldal din po ako eh. Sorry po. Why are we in a podcast in the first place? True. So, yun po, relate much po ako, except dun sa pagkanta, nakakakanta po, pero hindi choir. So, challenge kasi po na idaan sa TikTok, YouTube, or other social media apps ang mensahe ni Lord. And at times, minsan konti lang nag-view, lalo na po sa akin na newbie. So what is your message to aspiring content creators like me, or not just for Catholics, but to our brothers and sisters from different religions, but have the same goal, which is to glorify God and bring each of us closer to God using our talents? Siguro parang there will always be a unique way of you telling God or telling your audience, no, of how God is parang God is love, no. Talaga parang what I would say is find it. Just try it. Huwag kang kasi kunwari, di ba, may mangyayari dyan, may mga detractors, no, may mga sabi, huwag mo gawin yan, di yan, diba? Kung naniwala ako sa mga, kunwari, di ba, magjo-joke ako, tapos parang babasahin ko lahat ng mga negative comments, tapos maniniwala ako sa kanila na parang, blasphemous yan, or pero parang, meron, promise, meron, which is a reality, no? And ako, nire-reply ko sa kanila is, God loves you. Yun yung, automatic reply ko. And aside from that, sinasabi ko rin naman na parang, I think it is found in one of the Vatican documents, no, yung Gaudium et Spes, no, wherein Jesus walked with human feet, diba? And ate with, parang ate with human hands and all, no? So, by the mere fact na, kapag yun yung sinasabi ko na, talaga, yung pinapaniwalaan yung Jesus, ganun lang talaga. Di ba parang it's kaya I appreciate that you brought this up, no, yung picture na to. Because, I almost forgot that there was a scene like that, which I really like, no. We see Jesus who is sorrowful, but rare do we see the Jesus who is laughing, no, or gusto ko nga yung meme na nakaganon na Jesus, di ba? Parang cool body na, body of Christ. So, talagang, parang, huwag matakot, no? Pero parang makinig din sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, no? And din, parang at the end of the day, to realize din na
na it's not supposed to be about you, no? But really about the message, no? Kasi ito yung natutunan ko nung nag-theology din. Kasi kahit pa paano din, no, si Jesus wasn't pointing to himself, no? He was pointing to also the message, which is to bring everyone to the kingdom of God, regardless if prostitute, diba? Regardless if marami nang nangyari sa buhay niya. So talagang ang buhay ni Jesus was he welcomed anyone as long as, diba, nag-repent and all. Yun, talagang siya, open siya to anyone, diba? Kaya nga friends niya, yung mga tax collectors, friends niya yung mga yung the Samaritan woman, diba? Bakit bawal kausapin yung Samaritan woman? Kasi they worship at a different parang I think, if I'm not mistaken, pwede ako i-confirm ng mga kasamahan ko mga brothers dito. Pero parang yung the Samaritans, di ba, they worship the same God but in a different place, no? Kasi yung mga tao, mga Jewish nung times na yun, naniniwala sila na dun lang sa Holy of Holies, no? Which is yung Ark of the Covenant, kung saan daw yung Ark of the Covenant. Dun lang dapat nag-worship. Pero yung mga Samaritan nasa other place. So parang they were cast down from society. No? So parang if ako parang kung si Jesus welcome din yung mga people of other faith, 'di ba? Na you're not really different from who I am. And I think that's where we can connect with laughter. That's where we can connect with yung pagkawang gawa, no? With other people. Tama. Amen. So, nabanggit niyo po, no? Si Jesus nga hanggang ngayon daming bashers. So, tayo pa kaya na, di ba, sir? Hanggang ngayon dami niyang bashers. So, kung tayo, ganun din, tuloy lang, di ba, sir? At least, what matters is yung relationship natin with Him. Tapos, yun nga, yung, sabi mo nga, sir, no? Tax collectors, no? Talagang, kahit fish, nangingisda. Imagine nangingisda ka lang, sir, no? Tapos bigla kang yayayain ni Jesus. So, ayun, talagang galing. Totoo yan. Imagine mo parang naglalaro ka ng billiards, no? Or naglalaro ka ng PlayStation 5. Kakabili mo lang ng PlayStation 5 sa tapos biglang dadating may si Bishop, no? Dadating bigla tapos parang, sama ka sa akin. Tapos parang, what? And then, sige, go ahead. I'ma leave this PS5 and this Call of Duty game and then sige, tara, G. Diba? Yes, G. G ka ba? Jesus, diba? Parang ganyan. Yes. Galing. Talagang nakakakilabot na, sir, yung ni God, yung kanyang ways. So God's ways are not our ways. Talagang. Diba, love moves in mysterious ways ka ng the prophet Nina. Si Nina ba ang kumanda? Tama. And then, po ba? Sir, naghanda po ako ng fast talk, pero meron po siyang meaning behind. So, eto po siya. Please bear with me again. Gentle reminder, for fun lang po ito. So, pili po kayo which of the two words seems favorable to you. So, Lent or Christmas? Lent. Okay. Choir or lecom? Choir. Commentator or lector? Lector, alright. Simbang gabi o sa madaling araw? Sorry, nag-typo po. Madaling araw. Misa sa araw o misa sa gabi? Misa sa gabi. Fiesta or birthday? Tandaan. Fiesta. Then, retreat or recollection? Retreat. Okay. So, favorite saint? Saint Ignatius of Loyola. Ikaw na eh. Favorite priest? Joke. Favorite? Baka pagalitan ako ng superior. Joke lang po. Okay. Okay po. So last na lang, sir, isa po sa mga wishes ko is makaduet or makasama kayo sa isang scenario of Catholic humor. May naiisip po ba kayo na pwede natin i-present today? Or ang binubulong sa akin ngayon ay yung magdasal tayo hanggang alas 10. Ilang part na po yan? Ano na yan Part 4 na ako eh. So,
ano bang tawag mo doon? 4 na decades pa ng Chaplet of the Divine Mercy. Rosary na ba yung kasunod, sir? Hindi ko pa alam eh. Tsaka hindi ko pa alam nagko-quiz na sila eh, di ba? Ikaw na lang pala yung nagdadasal, sir. At saka nag-bell na sila. Nag-bell na. So, kasi shortened periods yung di ba? Yung nangyari. So, yes. So, ewan ko talaga kung, siguro text ako mamaya nung friend ko na yun kung, pero nangyayari talaga yun sa amin nung kasi I used to teach, sir? Nagturo ako, CLE, Christian Life Education. Nangyayari siya kapag October, month of the Holy Rosary. So, which is mga 10, so, as a teacher, parang, nakakatuwa kasi, mas konti yung i-prepare na lessons kasi kailangan, 40 minutes yung class. 30 minutes lang kasi may 10 minutes na. 1 decade lang naman, 1 decade. So, at the end of an entire day, the student will be able to pray the rosary. Pray the rosary for an entire day kasi naka-spread out siya in different on different subjects. So, yun. I think ang mga baon na lang. Ang makikwento ko is PBH, to be honest, ang isa sa mga embarrassing moments ko ay hindi ko memorize talaga kung anong araw ang mystery. Like, alam ko lang Thursday luminous, yun. Pero the rest, hindi ko memorize. So, nung teacher ako, ang ginagawa ko, yung CLE teacher pa naman, kasi may screen dyan eh. So, okay class, sit down. Tapos bago mag-prayer, mabilis ako mag-Google. Nag-Google ako. Mystery of the Rosary. So, yun, lalabas. Yung for the day. Ewan ko ba kung bakit never ko I think na-memorize ko naman siya nung nasa grade school ako or something. Pero, ngayon, parang hindi masyado. Sorry Mama Mary. Shout out. Naiintindihan po yun sigurado ni Mama Mary. Importante, nagdadasal naman po. Di ba? Yung iba nga minsan, di ba sir, nagkakamali talaga sa mga parishes, ibang araw. yung ibang mystery. Yung reading, no? Opo, tsaka reading. Bloopers talaga. Mahilig ako mag-grocery. Grocery. Panood ko na rin po yun. Lahat na po yata napanood ko. Yung magtatay. Yun. So, super saya. Saya po talaga. So, last slide, promotion na po ng ating social media accounts. And kala ko, sir, nag-assign ka ng student. Kunyari, di ba, yung, Miss ganyan or Mr. ganito, you did the rosary. Kasi tatanungin ako ng student, sir, anong mystery ngayon? Prepare. You must know that. Excuse me, I'm the CLE teacher here. You must know that, no? True. Diba, shout out sa lahat ng mga students ko, no? Sorry, I never really knew it. Opo, shout out din po sa mga students namin. Although alam ko naman yung alam ko naman kung ano na yung mga mystery. Like, for the day lang. Yung mga individual mysteries. Okay. Although minsan napagpapalit ko before yung presentation, tapos lost finding, no? Ganyan. Tsaka yung nakakalito din yung ibang mga parts, no? Pero yung naalala ko is for Glorious, Radak, no? Resurrection. O basta yun. Okay na. Wow. Baka disappoint pa ang mga tao. Hindi, so, sir. And, sir, ngayon, nagtuturo pa rin po ba kayo? I teach people with my life. Diba? Wow! Kasi siguro just to side kwento din na parang the reason why I'm here in Bukidnon is I'll be handling this. Ewan ko nakikita nyo, Kapawa Cafe, no? Yung magiging website namin is Kapawa Co, which is Kapawa Coffee, Kapawa Company. Kapawa is light, no, in Luman language. Kasi Kapawa hupaglaom, light and hope, no. So the reason why I'm here is I'll be managing the social enterprise and yung sustainable livelihood ng mga, hopefully, ng mga IPs kung magtagal ako dito. And yun nga, kaya I think I need more prayers because parang
we're looking for funding actually, no? Kaya yun, marami kami kinakausap na iba't ibang mga tao kasi to run a business, you need investment, no? And dito naman, hindi naman to investment rather, at saka, ayaw namin na donations lang palagi. That's why if you have a sustainable business that funds your foundation, which is better kasi yung foundation na to, nagpapaaral kami ng 100 Lumad scholars from the tribes na partner ng mga Jesuits here in Luzon. 100 college students. College students. Okay. So different schools po ba or isang school lang po ba sila? Halo-halo. Merong San Isidro College, merong Bukidnon State University, tapos may Ateneo de Davao, Ateneo de Cagayan, Xavier University. So iba-iba. Business with the heart, no, sir? So, kasi that's a social enterprise. Yeah, yes, tama. And I think meron din po kayong own business, no, sir? Meron po kayo? Yung tatay ko yun. Pero mas ito na ang tututukan ko. Wow. Talagang, so, totoo nga ang balita kay Panaligs na luluha ka sa tuwa at mabubusog ka sa kaalaman kapag kausap mo si Mr. Romar Chuka. That is why I encourage you to please invite him for talks, recollections, consultations, or lessons. Like, share, subscribe. Yes, lahat. Like, share, subscribe, and comment to his social media accounts, pati na rin po yung akin. So, this is our very own, very first episode, and I am indeed #blessed and happy. Thank you so much po, sir. Maraming salamat po ulit. So, I am forever grateful to you, and we are going to pray with you and journey with you together with the Lumad students and Jesuits po. So, pwede po bang sabay tayo magsabi ng hindi boring ang pagiging banal? Kaya ba? Ewan ko. Kaya ba? Subukan natin. Okay. Sige, ikaw magbigay ng cue. Sige. At the count of 3. So, sige. 1, 2, 3. Hindi boring ang pagiging banal. Sana nagsabay yun, Alec. Thank you so much, sir. Ingat po kayo lagi, ha? So, I hope to see you soon. Sana kung mabigyan po rin ng chance. Why not? Yeah. So much po.